Maraming artista ang pinasok ang mundo ng politika sa rason na gusto nilang makatulong sa kapwa Pilipino. Pero iilan lamang sa mga artistang politiko ang nasangkot sa mga kontrobersya. Ang iba ay may kaso na bago pa pumasok at yung iba naman ay nasangkot sa isyu ng katiwalian ng nasa posisyon na. Kaya sa videong ito ay pag-usapan natin ang mga actor-politician na nakulong dahil sa kanilang kinasasangkutang kaso. Pero kung bago pa kayo dito sa ating channel, please subscribe at pahit na rin sa notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga video. Una sa ating listahan, Joseph Ejercito Estrada. Siya ay mas nakilalang si Pangulong Erap Estrada. Si Erap ay isang actor-politician na naglingkod bilang ika-13 Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2001. Noong 1960, nag-umpisa si Estrada bilang artista sa pelikula. Naging kilala siya sa mga papel na nagpapakita ng kanyang macho image at taglay na karisma. Sa panahon ng kanyang career bilang aktor, siya ay nakapagpalabas sa mahigit 100 pelikula. Noong 2001, nagkaroon ng impeachment trial si Estrada dahil sa aligasyon ng korupsyon at katiwalian, gaya na lamang ng kasong bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution dahil sa umano'y pagtanggap ng bribe money mula sa mga operator ng illegal gambling. Kinasuhan din si Estrada ng perjury dahil sa hindi pag-uulat ng kanyang ari-arian sa kanyang 1999 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at sa illegal na paggamit ng isang alias na Jose Velarde sa isa sa kanyang mga bank account. Ipinatawag siya sa pagdinig ng Senado upang harangin ang mga aligasyon na ito. Ngunit hindi siya sumipot sa pagdinig dahil sa mga protesta sa labas ng Senado noon. Sa pagkakataong ito, naglabas ng isang sulat si Erap na nagpapakita ng kanyang pagbibitiw sa kanyang posisyon bilang presidente ng Pilipinas. Matapos ang impeachment trial, si Gloria Macapagal Arroyo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Si Erap ay pinalitan bilang Pangulo at nakulong dahil sa kanyang mga kaso. Pagkatapos ng ilang taong pagkakakulong, siya ay pinalaya noong 2007 sa bisa ng presidential pardon na inilabas ni President Arroyo. Jinggoy Estrada. Ang dating aktor at politiko na si Jinggoy Estrada na anak ni Erap Estrada ay kinasuhan kaugnay ng pagtanggap di umano ng kickback mula sa pagbuhos ng kanilang 10 billion pork barrel scam sa mga peking NGO kasama sina Bong Revilla at dating Senator Juan Ponce Enrile. Kamakailan lang ay inabsuelto ng Sandigan Bayan si Revilla mula sa kanyang 16 counts ng graft kaugnay sa pork barrel scam. Sina Jinggoy at JV ay parehong anak ng aktor at dating Pangulong Joseph Erap Estrada na dati nang napatalsik sa pwesto at nakulong para sa kasong pandarambong o plunder. Bong Revilla. Si Bong Revilla ay nadawit sa 2013 pork barrel scam at sinasabing naglipat ng kanyang mga pondong pork barrel sa mga peking non-government organizations ng sinasabing utak ng scam na si Janet Lim Napoles para sa mga hindi umiiral na proyekto kapalit ng pagtanggap ni Bong Revilla ng 224,512,500 na kickback mula kay Napoles. Siya ay napawalang sala sa lahat ng kaso na nauugnay sa scam. Nakulong siya dahil sa plunder. Siya ay gumugol ng 4.5 taon sa Camp Crame bago na absuelto at pinalaya noong December 7, 2018. Kailangan niyang bayaran ng gobyerno ng 124.5 million pesos bilang civil liability. Gayunpaman, nahaharap pa rin ang senator-actor sa mga akusasyon ng 16 counts ng graft. Herbert Bautista. Ang dating sikat na actor, comedian turned politicians ay nahaharap sa matinding kontrobersya. Bagamat hindi siya nakulong, siya ay nahaharap sa kasong katiwalian. 2 kasong graft ang isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay dating Quezon City Mayor Herbert Bautista sa Sandigan Bayan na kinasasangkutan ng 2 proyekto ng gobyerno noong 2019. Ang unang kaso ay ang pagpapalabas ng buong bayad na 32.107 million pesos sa isang IT firm para sa pagkuha ng online occupation permitting and tracking system at iba pa. Nakipagkontrata umano si Bautista sa kumpanya at inaprubahan ang paglalabas ng buong bayad sa kabila ng kawalan ng partikular na ordinansa sa paglalaan na pinagtibay naman ng sangguniang panglungsod. Ang ikalawang kaso ng graft ay nagsasangkot naman ng pagbabayad ng buong halaga ng 25.342 million pesos sa isa pang kumpanya para sa pag-install ng solar power system at waterproofing works para sa isang civic center building. Sinabi ng ombudsman na nilagdaan ni Bautista ang
ang disbursement voucher na nag-aaproba sa pagbabayad ng halaga kahit na nabigo ang kumpanya na makakuha ng net metering system mula sa Meralco. Robin Padilla. Si Robin Padilla ay kilalang aktor, producer, senator at endorser sa industriya ng pelikulang Pilipino. Si Robin Padilla ay iba sa mga politikong nabanggit natin kanina. Siya ay hindi nasangkot sa alinmang mga katiwalian sa politika bago siya pumasok sa politics. Noong 1994, si Robin Padilla ay nakulong dahil sa kasong illegal possession of firearms. Natagpuan siyang may dalang mga baril na hindi mga rehistrado habang siya ay nasa eroplano sa paliparan ng Maynila. Ang pagkakaroon ng hindi rehistradong baril ay labag sa batas sa Pilipinas. Noong unang bahagi ng 1995, siya ay nahatulan ng korte ng parusang pagkakakulong na umaabot ng 1 taon at 6 na buwan hanggang 2 taon at 4 na buwan. Siya ay nahatulan ng paglabag sa Presidential Decree No. 1866, isang batas na nagtatakda ng mga parusa para sa illegal possession of firearms and ammunition. Si Robin Padilla ay nakapag-bail habang hinihintay ang resulta ng apila sa kanyang kaso. Pagkatapos ng ilang taon, noong 1997, siya ay pinawalang sala ng Korte Suprema. Mula noon, nagpatuloy siya sa kanyang karera sa showbiz at naging aktibong miyembro ng industriya ng pelikulang Pilipino. At ngayon, siya ay isang senador. Dennis Roldan. Ang actor, athlete, politician ay nahatulan ng pagkidnap sa isang 3 taong gulang na batang Filipino-Chinese noong 2005. Ayon sa ulat, ang kanyang kasintahan sa oras na iyon ay nagkaroon ng ideya na pagkidnap sa anak ng kanyang kaibigan. Ang ama ng aktor na si Marco Gumabaw at athlete beauty queen na si Michelle Gumabaw ay nagtakda ng ransom money na nagkakahalaga ng 250 million pesos na kalaunan ay ibinaba sa 3 million. Noong 2014, napatunayang nagkasala si Roldan at nasentensyahan ng reklusyon perpetua o hindi bababa sa 30 years na pagkabilanggo at inutusan namang magbayad ng 100,000 pesos bilang civil indemnity, 100,000 pesos para sa moral damages at isa pang 100,000 pesos para sa exemplary damages sa pamilya ng kidnap victim. Ang paghatol ay pinagtibay naman ng Court of Appeals noong 2018. Romeo Halusho Sr. Si Romeo Halusho Sr. ay isang politician, businessman at television producer. Siya ay sinentensyahan ng Makati City Regional Court noong 1997 ng parusang reklusyon perpetua dahil sa 2 counts of statutory rape at 6 counts ng acts of lasciviousness matapos mapatunayan na ginahasa nito ang isang 11 anyos na batang babae noong 1996. Noong March 2009, siya ay nakalaya matapos makulong ng 16 years sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Kung may actor-politician pa kung hindi nabanggit na may kinasasangkutan na kontrobersya o nakulong dahil sa nagawang kasalanan, e-comment lang sa baba at pag-usapan natin yan.